Ngayon, ang pag-uusapan natin for this afternoon, magsisimula tayo ng bagong series. Okay? So, magkakaroon tayo ng series. Anong meron sa series? Ito yung, meron tayong tema, tapos doon natin iaangkop lahat ng mga pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. Okay? Ngayon, gusto ko lang sana i-confirm sino dito yung nag-aaral pa. Taas kamay. Okay? Sige. Taas ng kamay. Sino dito ang nasa junior high school? Grade 7 to 10. Kayo, okay? Senior high school, grade 11 to 12. Sa college. College? College? Anong year? First year, okay. So meron tayong junior high school, senior high school, at college. So anong pinagkakaparehas ninyong lahat? Lahat kayo ay estudyante mag-aaral. So doon natin uunahin yung ating topic. Sino dito ang pumasok last Monday? Yung iba yata, absent agad eh, no? Or gusto ko mag-absent. Okay? So yan, pumasok. Kaya yung pag-uusapan natin, ang unang series natin sa ating youth retreat ay tinatawag na Hello School. Again, parang hello love, agad lang eh, no? Bakit? Kasi mag-aaral na naman, panibagong school year, panibagong exam, panibagong project, thesis, ganyan, defense. Ngayon, ang prayer namin for this series is bago kayo sumabak sa inyong sa another school year, is prepared kayo na grounded tayo sa salita ng Diyos kung paano tayo magkakaroon ng the best school year ever. Okay ba sa inyo yun? And then, wala akong encouragement, wala akong motivation sa inyong lahat. Lahat tayo mag-aaral kung ano ang sinasabi sa atin ng Bible para magkaroon tayo ng best school year ever. Okay? So, anong series natin ngayon? School again. Ngayon, meron dyan activity, pero medyo kulang tayo sa oras, pero meron dyan activity nakalagay dyan, mag-create ka or mag-drawing ka ng isang bagay na nagre-represent ng expectation mo for this school year. Ano ibig sabihin nun? For example, pwedeng gitara. Bakit gitara? Kasi ang expectation ko for this school year is lively, maging maayos, maging maganda yung kanta ng buhay ko, ganyan. Or maybe yung iba sa inyo, ang expectation nyo is flower. Gusto nyo maging makulay ang inyong school year. Or pwedeng puno, gusto nyo maging matibay, gusto nyo magkaroon kayo ng magandang foundation para sa panibagong school year. Sino dito ang may expectations para sa school year nila? Taas naman. Okay. Shiloh, anong expectation mo for this school year? Parang nagulat yata ang tinawag kita. Yung comprehension mo. Okay? Si Justine, dahil ano ka, first year, nabanggit mo kanina, no? Ano expectation mo for this school year? Magulo. Magulo? Magulo yung school year mo o ikaw magpapagulo? Ako. Ay, si Benj, anong expectation mo for this school year? Nakakantok. Nakakantok? Si Bea, anong expectation mo for this school year? Nakakantok din. Okay. So yan, meron tayo iba't ibang expectations. So, okay lang din naman yun kasi baka mamaya yung last school year nyo is nakakantok talaga yung mga professor nyo, yung mga teacher ninyo. Pero this series or this afternoon, pag-usapan natin yung expectation natin na mag-succeed sa ating school year. Yung bigla kang sumakses, di ba? Yung step by the step na maging successful ka. So yun yung somehow the prayer namin para sa ating lahat, sa inyong lahat, na magkaroon tayo ng expectation to be successful for this school year. Kaya ang series natin is Hello School Again. Ay, kakaman lang Hello School Again. At ang unang topic natin is how to succeed at school. Okay? So lahat naman tayo, ayaw natin bumagsak, tama ba? Wala namang matinong estudyante na papasok sa classroom or papasok sa klase niya, tapos ang expectation niya, ay papasok ako dito kasi gusto ko magkaroon ng 75. Tama, di ba? So wala din namang expectations na, ay, gusto ko umulit ng ng college. Di ba? For example, pagkatapos ni Justine, first year, parang ang sarap ng first year, ayoko muna mag-second year. Uulit muna ako sa first year, ulit ako next year. Wala namang ganong matinong estudyante na nag-e-expect na mag-fail. So, ang expectation natin for this school year is mag-succeed. To have the best school year for this year of 2025. Kaya ang topic natin is how to succeed at school. Ngayon,
For this afternoon, mag-aaral tayo ng isang kwento kung paano tayo magiging successful sa ating school year. At ang pag-aaralan natin ay the parable of the talents. Sino dito alam ang parable of the talents? Taas kamay. Sino dito first time lang? First time? Okay, sige. So pag-aaralan natin ang parable of the talents for this afternoon. Okay? And then dyan sa inyong mga chronicle, meron dyan tatlong letter na pag-uusapan natin or magiging guide natin ano yung step by step para maging successful ka for this school year. Okay? Nakasunod? Okay, sige. Bago tayo magsimula ng pag-aaralan yung parable of the talents, pray muna tayo. Sige, lahat tayo tumumo. At let ask the Lord for His guidance. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity na pinagkaloob mo po sa amin na makapag-fellowship po kami, Panginoon. Salamat, Lord, for this opportunity na magamit niyo po ako to share your word, to share your wisdom. Father, dalangin ko lamang po to override our preparation, Lord. Ikaw po humibo ng puso at isipan ng mga kabataan. Kung ano po mapag-aaralan namin, maitanig sa aming puso at tulungan niyo po kami ma-apply dito. Dalangin ko po, Lord, that through this parable of the talents from your word, Panginoon, ay maging successful po ang mga kabataan dito sa kanilang school year. Yun naman po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so isa-isahin natin. Yung iba sa inyo or majority sa inyo hindi pa nakakaalam ng parable of the talents. Pero bago tayo magsimula, gaya ng nasabi ko or nabanggit ko sa retreat, okay lang sa akin kung, for example, kung ako po ay magtuturo sa inyong harapan, okay lang sa akin kung anong gagamitin yung translation. Hindi ako mahigpit na kailangan King James lang, na kapag yung ibang katabi nyo, iba yung ginagamit na translation, okay lang sa akin. For this afternoon na gagamitin natin translation is New King James Version. So medyo malapit pa rin doon sa ginagamit nyo. Okay lang ba yun? Okay, tamayan nyo na ako i-bash. Okay? The parable of the talents, makikita niya sa Matthew 25, verse 14 to 18. Sabi dito, verse 14, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to the one he gave 5 talents, and to the other 2, and to the other 1, and to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them, and made another 5 talents. And likewise, he who had received 2 gained 2 more also, but he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. Okay, ano to? I-describe ko sa inyo kung ano yung sinasabi dito from verse 14 to 18. Okay, so ano sinasabi dito sa verse 14 to 18? Una, sabi dito, meron daw isang master. Okay? And then sa isang master daw dito, dyan sa left na picture, meron daw isang master na magta-travel or merong journey na pupuntahan. At meron siyang 3 servant. Pero bago siya umalis, ang ginawa niya sa 3 servant niya, binigyan niya ng talents. Ang talents sa culture nila is parang pera or treasure or gold. And then meron siyang 3 servant. Sa unang servant, binigyan niya ng 5 talent or 5 gold. And then doon sa pangalawang servant, binigyan niya ng 2 talent or 2 gold. And then doon sa isang servant, binigyan niya ng 1 talent or ng gold. And then after nun, binigyan niya ng talents yung mga servants niya, umalis na yung master or yung Lord. And then, after nun, sa pangalawang picture, yung mga servants niya, meron silang ginawa, minanage nila ng maayos yung talents or yung goods or yung gold na binigay sa kanila ng master nila. Nakasunod? Okay. Kaso, yung sa una at pangalawang servant, minanage nila ng maayos. Pinagtrabahuhan nila, ininvest nila para magbunga o lumago yung talents o yung goods na binigay sa kanila ng master nila. Nakasunod? Ngayon, meron isang servant, yung pangatlong servant na nakareceive ng 1 talent or 1 good or 1 gold. Ang ginawa niya is binaon or tinago niya yung treasure ng master na binigay niya sa kanya, ibinaon niya, nagbukay siya sa lupa and binaon at tinago niya yung gold. Okay? Mamaya pag-usapan natin kung bakit. And then, next. Sa verse 19, sabi dito, after a long time, so, di ba umalis yung master, iniwan niya yung 3 servants niya, dun sa possession, sa inheritance niya, and then after a long time, the Lord of those servants
came and settled accounts with them. Ibig sabihin, after a long time, hindi sinabi kung 5 years, kung 3 years, kung 2 years, basta after a long time, bumalik yung master at inaudit niya yung servant niya. So, tinignan niya ano yung naging performance ng kanyang investment sa mga servants niya, sa iniwan niya sa mga servants niya. And then, verse 20, sabi doon, so he who had received 5 talents and brought 5 other talents. Ibig sabihin, yung unang servant, ilan yung na-receive niya? 5. Ano ang na-produce niya? 5 ulit, dumoble. So meron na siyang 10 talents. At pagbalik ng master niya, binigay niya yung 10 talents. At sabi ng servant, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. Sabi ng master, tuwang-tuwa siya kasi minanage, nagbunga yung investment ng Lord niya. Sabi niya, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you a ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. So, ibig sabihin, sobra siyang na-impress. Sobra siyang nasayahan. And then sabi ng master, sige tara, mag-celebrate pa tayo. And then, verse 22, sabi, he who also had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents. Ilan yung nabungat sa kanya? Sa pangalawang servants? 2. Ibig sabihin, dumoble din. So dito, makikita natin na minanage niyang maayos nung unang servant at nung pangalawang servant. Next tayo. So yan, ang ginawa nila is nagnegosyo, nag-invest, inilagay sa savings, nag-entrepreneurship sila, and then yan yung ginawa ng dalawang servant, which is pinagpaguran nila yung talent na binigay sa kanila ng master nila. So tuloy tayo, verse 23. Sabi daw nung master, okay, nastigan siya, nasayahan siya, and then sabi niya doon sa pangalawang servant, sige tara, mag-celebrate pa ulit tayo. Kaso ito na, sa verse 24, sabi doon that he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Verse 25, sabi doon, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Totoo ba yung sinabi niya? Ibinaon niya yung talent, yung gold, yung possession. And then sabi niya, look, there you have what is yours. So ibinalik niya lang. Ano yung na-receive nung pangatlong servant? Isa. Ano yung binalik niya? Isa lang din. And then ano yung sabi sa kanya yung master niya? But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So nadismaya yung servant. Binigyan kita ng isa, and then binalik mo sa akin, isa lang din. And then, sabi, verse 27, sabi ng master, kinorek niya yung servant, you ought to have deposited my money with the bankers. Ibig sabihin, dapat dapat pinagpaguran mo, dapat ininvest mo, dapat ginawan mo ng negosyo. And at my coming, I would have received back my own with interest. And then sabi nung master niya, dahil nadismaya siya dun sa pangatlong servant, sabi ng master, so take the talent from him. Bawiin. Kunin yung isang talent niya and give it to him who has 10 talents. Sino yung may 10 talents? Yung first servant. So bawiin at ibigay doon sa may 10 talents. And then sabi ng master niya, for to everyone who has, more will be given, and he will have abundance from him, but from him who does not have, even what he has, will be taken away. Ang warning ng master or ng Lord is kung sino yung may mas marami pa, ipagpapala pa. Pero kung sino yung wala na, kahit ayon ay tatanggalin. And then sabi ng master or ng Lord, and cast the unprofitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. So yan ang pag-uusapan natin or pag-aaralan natin for this afternoon, the parable of the talents. Ano ang itinuturo or pwede natin matutunan from this parable para maging successful tayo sa ating school year? Ano ulit ang ating topic? How to succeed at school. Yan ang ating expectation. Paano tayo magkakaroon ng the best school year ever? Pero para maging successful tayo, anong kailangan natin gawin? I-prepare natin yung sarili natin for success.
Okay? Hindi tayo magpe-prepare para mag-fail tayo, hindi tayo magpe-prepare para umuwi tayo, or magkaroon tayo ng 75 or mababang grades. Magpe-prepare tayo for us to be successful for this school year. Okay? Yan ang ating topic, how to succeed at school. And bago tayo mag-proceed, ang question ko sa inyong lahat, ano ang reaction nyo kapag yung taong kakilala nyo biglang sumakses? Masaya? Anong usually sinasabi natin kapag congratulations? Ano ba? Sumakses. Ano ba? Wow, super deserve. Ano ba? Pwede natin maging reaction. I'm so proud of you. Ano pa? Magpakain. Magpakain ka naman. So yan yung may mga sinasabi tayo na mga reactions or sabihin natin congratulatory message sa mga biglang sumasakses. Congratulations, I'm so proud of you, so for deserve. At isa sa mga bagay na kapag nakita natin yung kakilala natin, biglang sumakses, isa sa mga nagiging isa sa magiging reaction natin or congratulatory message ay OMG. OMG, biglang sumakses! OMG, ang galing mo naman, top 1 ka or leader ka ng organization. OMG, napaka-astig mo naman. So isa yan sa mga bagay na reaction natin kapag sumasakses. OMG. Ngayon, ito, tatlong letter na to, OMG ay makikita nyo dyan sa inyong mga handouts. Yung letter na OMG. At yung letter na OMG, yan ang pag-uusapan natin for this afternoon kung paano tayo magiging successful sa ating school year. Okay? Ready ba? Ready? Okay, sige. Bigyan nyo ako ng tatlong bagsak kung ready na kayo. Okay. So, pag-uusapan natin for this afternoon, OMG, tatlong letter to be successful for this school year. Unahin natin yung O. Okay? So, sabayan nyo ako dito. So, meron kayo diyang mga notes. Ang letter O natin is to overcome the fear of failure. Okay? Kasi syempre, i-set natin yung sarili natin for success. Isa sa mga bagay na kailangan natin gawin is to overcome the fear of failure. Bakit overcome the fear of failure? Balikan natin yung parable of the talents. Okay? Sabi dito, meron tatlong servant, di ba? Ilan yung na-receive nung unang servant? 5. Ilan yung nabunga niya? 5. Yung pangalawang servant? 2. Ano yung nabunga niya? 2. Ano yung na-receive ni pangatlong servant? 1. Anong nabunga niya? Wala. Wala. Okay, wala. So, bakit? Bakit hindi siya nakapagbunga? Kasi sabi ng servant, sa verse 25, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. So, ibig sabihin yun pala. Yun yung dahilan kung bakit hindi sumakses yung pangatlong servant. Hindi dahil kulang siya sa skills, hindi dahil mahiyain siya, or hindi dahil wala siyang pinaka-the best na professor. Kung bakit siya nag-fail is bakit daw? Natakot siya. And I was afraid. Hindi niya sinabi, kasi wala akong skills magnegosyo. O hindi dahil wala akong skills mag-invest or magkaroon ng negotiation or wala akong network. Ang sinabi ng pangatlong servant, and I was afraid. Ganon din sa atin pagdating sa school. Na pumasok kayo last Monday, meron kayong 1 week of experience for this school year at marami pa kayong pagdadaanan. At isa sa mga bagay kung bakit hindi natin na-achieve yung best school year natin is kasi dahil takot tayo. Most of us, ibinabaon natin sa lupa yung talent na binigay sa atin dito. Imbis na i-showcase natin or i-display natin or ipakita natin, ang nangyayari, naghuhukay tayo at ibinabaon natin. Kumbaga parang kapag may opportunity na sumali ka ng quiz bee, may opportunity na tumakbo ka at sumali sa organization. Sasabi mo, takot kasi ako eh. Anong iisipin nila sa akin kapag naging top 1 ako? Anong isipin nila kapag lagi ako nagre-recite sa school? Anong isipin ng teacher ko kapag pumalpak ako sa math problem na to? At minsan, yung failure natin ay hindi dahil sa wala tayong kakayanan. Hindi dahil sa wala tayong skills, kundi dahil takot tayo. Kaya tingnan, sabi dito, often our failure is not a result of incompetence, but of fear. Our laziness and disobedience stem from our fear of failure. Anong sabi dito? Sabi dito na yung failure natin, minsan tamad tayo or minsan hindi tayo
hindi natin ginagalingan, hindi dahil kasi hinahihiya tayo or ayaw natin makita ng iba kung gaano tayo magaling. Kundi dahil natatakot tayo na baka kapag ginawa ko to, mag-fail ako. Or baka kapag ginawa ko to, anong isipin sa akin ng ibang tao? At ganun yung pangatlong servant. Sabi niya, and I was afraid. And ano sabi doon? Sabi doon, and I was afraid and went and hid your talent. Kapag takot daw, anong ginagawa? Nagtatago. So ganoon din sa atin. So sobrang minsan takot natin for this school year, ang ginagawa natin, okay, sige, magtatago na lang ako, dito na lang ako sa comfort zone ko, kasi safe ako dito. Kaya minsan, yung ating fear of failure is not a cause or result of incompetence, kundi fear. And then kapag pinangunahan tayo ng takot, kapag pinangunahan tayo na, okay, takot ako for this school year, magtatago ako, ibabaon ko kung ano yung skills na meron ako. Ang nangyayari ay regrets. Kasi sabi dito, when fear of failure dictates our actions, the inevitable result is regret. Regret comes not from defeat, but from missed opportunities. Anong ibig sabihin dito? Kapag ikaw ay driven or ikaw ay napapangunahan ng takot, magtatago ka. So hindi mo iti-take yung mga opportunities na meron ka. At kapag natakot ka, nagtago ka gaya ng pangatlong servant, ano daw yung resulta? Regret. At ano yung regret? Yung regret, hindi yung, hindi ito yung nararamdaman mo kapag nagkamali ka. Ang regret, ito yung nararamdaman mo kapag may nakita kang opportunities, tas hindi mo tinig at sinabi mo sa sarili mo, sayang. Sayang dahil pala sumali ako sa organization. Sayang dahil pala nag-take ako ng quiz B. Sayang dahil pala nirepresent ko yung school namin sa sport fest namin. O lumaban ako sa mga regional activities. Sayang. At bakit nagkakaroon tayo ng ganong sayang moments? Kasi natakot tayo. Nakasunod? So ganun yung nangyari sa pangatlong servant. Natakot siya, itinago niya, ibinaon niya, at nung dumating yung master niya, ang biglang nangyari ay sayang. No, yung isang talent lang na binigay sa akin nung master ko, kinuha pa sa akin at binigay sa iba. Bakit? Kasi yung regret, hindi natin mararamdaman yan sa failure. Ay hindi natin mararamdaman yan from defeat. Mararamdaman natin yung regret sa mga missed opportunities. And here's the thing. Kung papapiliin ka na mag-fail ka or mag-regret, mag-fail ka na lang. Hindi ko siya sabi pumalpa kayo sa buhay o pumalpa kayo sa school nyo or sa pag-aaral. Kung papapiliin ka between failure at regret, mag-fail ka na lang. Bakit? Kasi sa regret, hindi mo na tinry, wala ka pang natutunan. Sa failure, sinubukan mo, sumablay ka lang for now. Pero sinubukan mo, may natutunan ka. So kung papapiliin ka mag-fail or mag-regret, mag-fail ka na lang. Ibig sabihin, take your chances. Take every opportunity kung anong merong ilalapit sa inyo sa school year. Hindi ko alam. Maybe for some of you, bibigyan kayo ng opportunity tumakbo sa organization. Maybe some of you magkakaroon ng club. Maybe some of you magiging leader sa school nyo or magiging top 1 or top 5, magiging president kayo ng classroom or ng SSG, Supreme Student Government Organization. Hindi ko alam. Pero isa para maging successful tayo sa ating school year is to overcome the fear of failure. Kakaintindihan? So that's the thing. Ngayon, paano natin ma-overcome yung fear of failure? The antidote to fear is faith. Paano natin ma-overcome? Yun yung tanong di ba? Parang, okay, sige Kuya Doms, na-diagnose ko na yung sarili ko. Meron pala akong fear of failure. Ngayon, paano ko malalagpasan yung aking fear of failure? The antidote to fear is faith. Bakit? Kasi sabi dito, nasa laro niyo yan, nung retreat. Okay, pass the message. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Bakit? Kasi kapag faith, kanino ka nakatingin? Kay Lord. Kay Jesus. And then kapag may faith ka, hindi mo man alam kung anong lalakaran mo. O wait lang, parang sasali ba ako ng quiz B? Wait lang, hindi ko alam. Tatakbo ba ako ng SSG? Nasali ba ako ng club? Hindi mo alam yung lalakaran mo, pero nakatingin ka kay Lord and He is guiding you. Yun yung faith. Faith guides you through the unknown. Ibig sabihin, hindi mo alam pero nakakalakad ka.
and that's faith. Pero anong kabaliktaran ng faith? For we walk by faith and not by sight. Bakit not by sight? Kasi kapag namuhay tayo lang sa tingin, nakita mo yung circumstance, ang galing ni Johans sa taekwondo, wala akong ganyang skills, hindi ako sasali. Ang galing ni Justin magsalita, kalaban ko nung tumakbo ko sa SSG, hindi ako sasali. So anong ibig sabihin nun? If we walk by sight, nakatingin ka sa circumstance, nakatingin ka sa kagalingan ng ibang tao, nakatingin ka minsan sa sarili mong kakulangan. Pero if you walk by faith, tingin ka kay Lord, makakalangad ka even kahit hindi mo naiintindihan. So paano natin ma-overcome yung ating fear of failure? Walk by faith and not by sight. Kasi if we walk by sight, nakatingin ka sa circumstance. Hindi kasi ako favorite ng professor ko, hindi ko kasi best friend ko, hindi ko kasi kilala siya, hindi niya ako kinuha bilang partido niya. And then biglang, fear of failure, at magtatago ka, anong kalalabasan? Regrets. Missed opportunities, yung biglang, oops, sayang. At yung lesson na to, kung titignan nyo, hindi lang sa school yung lesson na to, kung pagmamasdan nyo, pwede rin sa ministry. Binigyan ka ng opportunity, magpakanta ka. Binigyan ka ng opportunity, okay, sige, umattend ka, mag-lead ka ng mga youth natin. Pero dahil takot ka, wala akong alam. Hindi ko alam kung paano ko ililid ko mga maliligalig na to. Hindi ko alam kung paano ko magsasalita sa harap ng mga to na parang laging tulog. Oy, nagising ka. Okay. So, hindi ko alam. Pero anong, and then kapag nagpadala ko dun sa takot na, ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano ko kayo ililid. Hindi ko alam kung paano ako magpapakanta, hindi ko alam kung paano ako tutugtog, anong sasabihin sa akin ni Pastor, anong sasabihin ng mga tao. Kapag yung fear of failure, yung nanaeng, mostly, regret ka rin, hindi lang sa school, but also sa ministry. Kaya we walk by faith and not by sight. Sabi dito, Joshua 1:9, sabi dito, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid. Sabi dito, huwag kang matakot. Bakit daw? Bakit hindi dapat tayo matakot? Kasi sabi, for the Lord your God is with you wherever you go. Ayun pala, ayun yung solusyon kung paano natin ma-overcome yung fear of failure. We walk by faith at hindi tayo takot. Bakit daw? Because God is with me. Yun din, pag pumunta kayo sa mga school nyo, papasok kayo bukas, or throughout this school year, may mga opportunities na ibibigay sa inyo, may mga opportunities na ilalatag sa inyo. Try to walk by faith and remind yourself, kasama ko si Lord, kasama ko si Lord. Hindi ako magaling sa math, pero kasama ko si Lord. Hindi ako magaling sa English, pero kasama ko si Lord. Hindi ako matalino, mahihain ako, pero kasama ko ni Lord. And I will have the best school year this year. And alam niyo yung sabi nyo sa do not be afraid? Alam niyo sabi ng mga theologian, yung mga scholar ng Bible, yung talagang inaaral yung malaliman yung Bible. Alam niyo sabi yung do not be afraid? Naulit sa Bible yan 365 times. Ilang araw tayo sa isang taon? 365 days. Ibig sabihin, each day binubulong sa'yo ni Lord. Each day sinasabi at pinapaalala sa'yo ni Lord. Each day, kinokoman ka ni Lord, do not be afraid. Papasok ka ng Monday, ng Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. May practice kayo ng Saturday, sinasabi sa'yo ni Lord, do not be afraid. Pagdating mo ng Sunday, meron kang ministry na task, meron kang in-appoint ka sa ministry, sinasabi sa'yo ni Lord, do not be afraid. Ano yung letter O natin? Overcome the fear of failure. Yun yung unang step natin, step by step para sa success. Overcome the fear of failure. Ano yung ulit na topic natin? How to succeed at school. And then sabi dito, ni J.A. Shedd, a ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. So, ibig sabihin, parang kang pirata, meron kang ships, di ba? Meron kang isang parang panggera, parang one piece, ganyan. And then sabi ni J.A. Shedd, yung barko mo, safe yan pag nasa Pampang. Pero hindi mo naman dyan ginawa yung barko eh. Hindi naman para dyan yung barko. Hindi mo naman ginawa yung barko para i-display mo dyan sa Pretil or dyan sa Pampang.
ang ginawa mo ang barko para sakyan mo to have a journey on the other side. Ano sinasabi ni J.A. Shedd? Sinasabi niya na, oo, safe ka sa comfort zone mo. Safe ka kapag takot ka, safe ka kapag tamad ka, safe ka kapag umiiwas ka sa mga opportunities, pero hindi ka dyan built. Hindi ka dyan dinisenyo ng Word. You are designed for a journey. At anong kailangan natin gawin? Letter O. Overcome the fear of failure. May natututunan? Okay, sige, bigyan nyo akong 3 bagsak kung gising pa kayo. Ayan, ulit. 3 bagsak. Okay, anong topic natin? How to succeed at school. Ano yung pangalawa nating letter? M. Bakit letter M? Ano yung inaaral natin this afternoon? Anong 3 letter yon? OMG, para maging successful kayo. Okay, so letter M, pangalawa is manage what God has given you. Okay, sige, na-overcome mo na yung fear of failure. Pangalawa, tingin ka, anong binigay sa akin ni Lord? Kasi dito, sabi sa verse 15, and to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. Ngayon, hindi nyo ba napansin kanina, habang pinag-aaralan natin yung parable of the talents, bakit iba-iba yung talents o yung pera na binigay ng master sa servant niya? Hindi ba naisip ka? Ilan yung binigay niya dun sa unang servant? 5. Sa pangalawa? 2. Sa pangatlo? 1. Ngayon, hindi nyo ba natanong kanina, ano, parang unfair, di ba? Isa lang yung binigay dun sa pangatlo. Sa pangalawa, 2 lang. Pero dun sa panguna, 5. Hindi nyo ba naisip parang may favoritism yata yung master Hindi ba parang unfair yata yun? Kasi syempre, parang ikaw, isipin mo na, isa lang yung binigay sa akin. Yung sa katabi ko kay Johans, 2. Kay Bench, 5. Parang, wait lang, parang di naman yata tama yun. At dito, sabi dito, and to one another and to each according to his own ability. Ano ang alam ng master? Ibig sabihin dito, alam ng master kung ano yung skills at ability ng servant niya. For example, nakita ko, si Bea magaling to kumanta. Si Rochelle magaling to sa pagsayaw. Ngayon, kung magaling sa pagsayaw si Rochelle, pakakatahin ko ba to? And then, for example, si Johans magaling sa pag-gitara. Pinatugtog ko, pinahipan ko ng ano yung hinihipan dito? Saxophone, pinasaxophone ko. Tingin niyo magiging successful siya? Hindi. Kaya ang nangyari, what is yung master? What is yung Lord? Ibig sabihin, binigyan niya ng talents yung mga servant based or according sa kanilang skills. Sabi nila, each according to his own ability. Ibig sabihin, alam ng master, okay, magaling ka sa negosyo, magaling ka sa sales, magaling ka sa pag-i-invest, okay, ito yung ibibigay ko sa'yo. At ganoon din sa atin sa school. Meron sa atin magaling sa math, pero hindi magaling sa English. Meron sa atin magaling sa science, pero hindi magaling sa math. Meron sa atin hindi magaling sa mga major subjects, sa mga math, English, science, pero magaling sa TLE, magaling magluto, or magaling sa history, or magaling sa PE, parang athletic or physical fit yung klase natin. So, ibig sabihin, hindi tayo lahat pare-parehas ng strength. Hindi tayo lahat pare-parehas ng abilities. Kaya kung bakit si Ate Franz yung nagpapakanta dito, kasi hindi ko yung skills, hindi ko yung strength. At isa sa mga bagay na kailangan natin matutunan for us to be successful for this school year is to manage what God has given. Ibig sabihin, sabi dito, often our hindrance to success is not a lack of skills, but a lack of awareness of the things God has given us. Okay, nung una, takot. Ngayon, kulang sa awareness, ano bang binigay na skills sa atin? Kasi kung titingin tayo sa iba, gaya ng sinabi natin kanina, walk by faith, not by sight. Kapag tiningin natin, ay magaling si Ruth sa math. Piling ko, di ako sasagot kapag math class. Magaling si Shiloh sa English, di ako sasagot kasi baka mamaya bulol ako, hindi ako marunong mag-pronounce ng mga ganito. And then, kapag doon tayo tumingin sa mga skills ng iba, hindi natin makikita yung skills na binigay sa atin. Kaya very important
na malaman natin saan nga ba ako magaling. Okay? Kaya manage what God has given you. And then sabi pa dito, we don't have enough if we don't appreciate what we already have. Ibig sabihin, iniisip natin, kailangan ko pa ng math skills, kailangan ko pa ng English, kailangan ko pa ng skills sa ganito, na magaling ako sa history, magaling ako magsalita, maging leader ako. Kailangan ko pa nito more and more and more and more. And minsan parang iniisip natin, we are not enough. Pero we don't realize na we don't appreciate what we already have. Kaya ang tanong ko sa inyo, as nasa junior high school kayo, senior high school kayo, or college, alam mo na ba yung skills na binigay sa inyo? Dapat at the end of this age, at the end of level sa journey ng buhay nyo, somehow alam nyo or may awareness na kayo kung ano yung skills na binigay sa inyo. Ganun yung ginawa ng servants eh. Nung unang servant, binigyan siya ng 5. Nag-focus siya. Okay, ito yung marunong ako. Pupunta ako dito kay ganito. Pupunta ako sa ganitong bangko. Dito ako may kapag-negotiate. Dito ako magbibuild ng business. At ganun din yung pangalawang servant. Yung pangalawang servant, hindi niya tinignan. Hindi niya siya nagreklamo. Hindi sinabi ng pangalawang servant na, Master, ba't 5 yung binigay mo sa kanya, sa akin 2? Anong ginawa no? Servant. Ganun din. Pumunta siya, umalis siya. Alam niyo yung strength niya, alam niyo kung saan siya pupunta. Kaya ganun yung kailangan natin matutunan from the parable of the talents, which is to manage what God has given you. Kaya sabi dito, sa 1 Peter 4:10, as each one has received a gift. Lahat daw tayo may gift. Ikaw, ako, kahit yung katabi mo, kahit feeling mo na walang strength, feeling mo na walang talent yan, feeling mo na hindi magaling sa school or magaling sa math, magaling sa English, tingnan mo, baka sa ibang bagay sila magaling. Kaya ano yung letter M natin? Manage what God has given you. I-manage mo kung ano yung binigay na skill ni Lord para sa'yo. Okay? Ngayon, sabi dito, he who is faithful in what is least is faithful also in the much. Ano ibig sabihin nun? Kailangan, kahit sa maliit na skill, kahit sa maliit na talent na meron ka, gamitin mo for God. Gamitin mo na ipakita kung ano yung gift or yung strength na binigay sa iyo. Baka kasi iniisip natin, kailangan alam natin agad yung advance eh. Di ba? Pagdating sa math, kailangan alam ko agad yung algebra. Kailangan alam ko agad yung accounting. Pero kahit yung foundation lang yung alam mo, kahit yung basic operations, yung PEMDAS lang yung alam mo, okay na yan. Ngayon, pagdating sa leadership, iniisip natin, okay, paano ko sila i-handle? Kailangan advance agad yung knowledge ko pagdating sa leadership. Pero kahit konti lang yung foundation mo sa leadership, baka pwede kang maging leader sa school mo. Kaya sabi dito, maging faithful tayo sa maliit para maging faithful tayo sa malaki. Okay? Ano ang topic natin for this afternoon? How to succeed at school. Ano yung 3 letter na pinag-aaralan natin? OMG. Ano yung O? Overcome the fear of failure. Letter M? Manage what God has given you. Okay, bigyan nyo ako 3 bagsak kung may natutos ko kayo. Hindi ba kayo yung iba? Dami nyo lang notes. Parang wala. Oo, tama yun. Okay, sige. Very good. Ngayon, ano yung last letter natin? G. At ang G ay gear up always. Okay? Ano ibig sabihin ng gear up? Matututunan natin. Sabi dito, okay, meron tayong 3 servant ulit, di ba? Ilan yung na-receive ng unang servant? 5. Ano yung pangalawa? 2. Ano yung pangatlo? 1. Anong ginawa nung unang 2 servant? Yung unang naka-receive ng 5 at naka-receive ng 2. Sabi dito, verse 16, then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. Verse 17, and likewise, he who had received 2. Ano yung sabihin nun? Una, na-diagnose natin yung sarili natin. Oh, okay, I need to overcome the fear of failure. Okay, good na ako doon. Letter M, manage what God has given me. Okay, alam ko na kung anong strength na binigay sa akin ni Lord. And then letter G, gear up always. Ibig sabihin, i-equip mo yung sarili mo. Kasi this school year, napakadami nyo pang pagdaraanan, nakaka-1 linggo pa lang tayo. And I am assured of this.
This school year, maraming opportunity kayo pagdadaanan. Maraming circumstances, maraming testing, maraming problem, maraming challenges, and you have to equip yourself. Anong ibig sabihin nun? Kasi paalis na yung master, paalis na yung Lord, and then binigay niyo yung talents niya dun sa servant. Anong ginawa ng servant? Went and traded. Alam ng servant again kung saan siya pupunta. Alam niya kung ano yung gagawin doon sa goods or doon sa gold, sa possession, sa treasure na binigay sa kanya ng master. At kailangan ganun din tayo. Alam mo yung skill mo, pero hindi mo naman alam kung paano i-take yung opportunity na pagdadaanin mo sa school year. Baka masayang lang yun. Ibig sabihin, equip yourself. For example, magaling ka magsalita. Pwede kang maglaan 10 minutes, 15 minutes ng araw mo, try mo mag-speak. Okay? Kahit mukha kang baliw sa kwarto nyo, mag-speak ka lang, mag-try ka lang hand gestures, mag-try ka lang mag-walking, mag-try kang i-ayos yung posture mo, para kapag nagkaroon ng project sa school nyo, oral communication, public speaking, alam mo kung ano gagawin mo. Gets? For example, gusto mong gumaling sa math. Maglaan ka 10 or 15 minutes ng oras mo. Mag-try ka mag-solve ng math problem, kahit advanced or kahit basic lang yan, para kapag nagkaroon ng math problem sa school nyo, lahat ng klase hindi nakakasagot, ikaw, pwede mong i-try. Or ikaw, alam mo. Nakasunod? So, ganoon din. Kung ikaw magaling ka magluto, try mo. Magluto ka ng adobo sa inyo araw-araw. Okay, meron tayong adobong may pinya. Meron tayong adobong may itlog. Meron tayong adobong may patatas. Try nyo. Adobong may avocado. Adobong may kamatis, ganyan, may hotdog. Try mo para pag nagkaroon ng cooking contest sa school nyo, magluluto ka adobong may avocado. Di ba? So, ibig sabihin lang, you gear up yourself. You equip yourself. Kasi ganito yung mahirap. Okay, ganito yung mahirap. Alam mo nga yung skills mo, pero hindi mo naman pinapractice. Alam mo yung skills mo, pero hindi mo naman ginagamit. Or hindi mo, hindi mo nililiha. Okay? Alam niyo ba yung kwento nung dalawang nagsisibak ng kahoy or nagsisibak ng puno? Alam niyo kung ano yung kwento? Hindi, kwento ko. May dalawang mama nagsisibak ng kahoy. Okay? So parehas sila may axe. Okay, pa. And then yung unang mama, nagsisibak siya ng kahoy. Oras-oras. Okay? Inano niya, okay, 8 to 9, sisibak ako ng puno. Tapos, 10 to 11, magpapahinga ako. And then, 11 to 12, magsisibak ulit ako ng puno. So, yun yung ginagawa niya. And then, yung pangalawang mama, ang ginagawa niya, nagsisibak siya ng kahoy for 15 minutes. Ay, ng puno for 15 minutes. And for another 15 minutes, inaayos niya yung axe niya. Yung itak, sabihin natin, ang tawag ng axe sa Tagalog, palakol. Nililihan niya or inaayos niya every 15 minutes. And at the end of the day, yung unang mama, nakasibak siya ng puno, 30 lang. Yung pangalawang mama, nakasibak siya ng kahoy, 45. Ay, ng puno, 45. Ano ibig sabihin nun? Yung isa, more about intensity. Okay, kada oras, okay, magsisibak ako ng puno. Pero yung pangalawang mama, more about consistency. Okay, kada 15 minutes, sibak tayo. Hindi man maputol yung kahoy, ay yung puno, ayusin ko yung palakol ko. Sibak ulit. Okay. And then sibak ulit. Ano ibig sabihin nun? Sometimes, kapag ini-equip natin or nagpa-practice tayo ng skills natin, hindi about intensity, but about consistency. Kaya dito matututunan natin, yung dalawang servant, alam nila, siguro nagpa-practice sila behind the scene. Alam nila kung anong gagawin nila kapag binigay sa kanila ito ng master nila or ng Lord nila. Kasi servant sila eh. Kailangan ready sila sa kung anong iuutos ng master. Kaya nung binigay sa kanila, yung talent, yung treasure, ano ginawa nila? Alam nila kung anong gagawin. Ano yung liturgy natin? Gear up always. Ibig sabihin, you equip yourself. You practice. Kaya sa naman dito sa pangatlo, he who had received one went and dug in the ground. Ibig sabihin, binaon. Kasi nga, unang point natin, letter O,
overcome the fear of failure. Hindi siya nag-practice, hindi niya alam kung anong gagawin niya. That's why at the end of the day, hindi niya alam kung paano niya i-manage yung talent na binigay sa kanya ni Lord. Kaya sabi dito, the first two servants teach us to always equip ourselves when opportunity arises. Ito yung ina-explain ko kanina, na lahat sa atin may pagdadaanan tayong opportunity. And then if that is your goal, maging part ka ng leadership sa university, maging pasok ka sa top 10 or top 5 or top 1, kapag meron kang opportunities, you know how to take it. Hindi lang yung alam mo yung skills mo, pero alam mo rin on how to take the opportunity. You learn how to say no, you learn how to say yes. So you equip yourself, you gear yourself up. Yung natututunan? Okay, next. Sabi dito, when given an opportunity, always do your best, but not for people, for the Lord. Bakit? Kasi ang danger or ang warning sa ating lahat, ma-overcome mo na yung fear of failure. Na-manage mo na kung ano yung skills na binigay sa iyo ni Lord. You equip yourself, you practice. Alam niyo kung anong danger? Laki ng buto. Ang danger kapag magaling ka, mayabang ka. Or may possibility na yumabang ka. So magaling ako sa math, ako lang tama dito, ako lang kaya makapag-explain nito or makapag-solve nito. Or ako, magaling ako sa English, ako lang magpo-pronounce yan, ako lang magpa-public, mag-oral communication. Kaya kapag when opportunity arises, bigay mo yung best mo, pero hindi para ibigay or i-demonstrate sa ibang tao na, uy, mas magaling ako kaysa kay Bench. Uy, mas magaling ako mag-speak kaysa kay Bea. Uy, mas malakas ako kaysa kay Ruth. Hindi. Bibigay mo yung buong puso mo doon sa opportunity, sa pag-aaral. Hindi para sa tao, pero para kanino? Para kay Lord. Kaya sabi dito, whatever you do it heartily, as to the Lord and not to men. Ibig sabihin, kapag okay ka na, hindi ka na takot. Ibig sabihin, kapag okay ka na, i-manage mo na yung skills na binigay sa iyo ni Lord. Ibig sabihin, kapag okay ka na, you practice. Kapag nagbigay ng opportunity, you know how to take it, pero hindi sa mayabang na part na, okay, magaling kasi ako. Hindi. Kundi dahil I am being a good steward of the skills na binigay sa akin. Kaya tututunan, kaya sabi dito, there is a price on being ready. Bakit? Ano yung there is a price on being ready? Alam niyo ba na merong cost or merong kapalit kapag ready ka? Okay, balik tayo sa kwento. Ano yung parable of the talents? May umalis na master, may 3 servant. Ano yung binigay doon sa unang servant? 5. Ano yung nabunga niya? 5. Ano yung pangalawang servant? Ano yung binigay sa kanya? Ano nabunga? Ano doon sa pangatlong ilan? Isang ano nabunga niya? Wala. Bakit? There is a price on being ready. Sabi dito, those who are ready will receive the rewards from the Lord. Sabi, di ba, naalala nyo? Binigay na. Okay, nagbalik na yung servant ng mga talents or ng mga treasures at nagbunga. Sabi ng master sa kanila, enter into the joy of the Lord. Ibig sabihin, okay, makakasama ko si Lord. Okay, makakasama ko yung master ko. Okay, nandun ako sa presence ng master ko, makakapag-celebrate ko kami. So, ibig sabihin, kapag ready ka na sumakses, step by the step sa school mo, ibig sabihin, meron kang reward kay Lord. Hindi man sa akin, hindi man kay ate friends niyo, pero kay Lord. Ibig sabihin, nakikita ni Lord kung gaano kayo nagpupursige sa pag-aaral, kung paano iniiyak niyo, hindi ko maintindihan kung anong lalabas sa exam. Pero you know that your rewards are from the Lord. Sa kabaligtaran, kapag tamad ka, kapag lagi kang takot, kapag lagi ka nagtatago sa comfort zone mo, kapag lagi kang patulog-tulog, na okay, ayoko ilabas yung skills ko, or kapag ayaw mong magkaroon ng silbi sa school, sa buhay, or kahit sa ministry, ang sabi dito, those who are afraid will receive their punishment. Naalala niyo kung ano yung warning ng master doon sa pangatlong servant na binigyan niya ng 1 talent, na binigyan na hindi nagbunga kahit ni 5 duling? Sabi, and cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Aray ko, ayaw natin. At ayon din, at alam kong ayaw niyo din.
Ano ibig sabihin dito? There is a warning na kapag tamad ka, takot ka, or hindi ka sumusunod, or ayaw mo i-overcome yung fear of failure mo, ayaw mo i-manage kung ano yung ibinigay sa'yo ni Lord, ayaw mo mag-practice, ayaw mo maging mabuting steward o katiwala, meron kang punishment. Hindi ako nagsabi niyan, yung Bible. So there's a punishment for those who are afraid, for those who are wicked and lazy servants. Ngayon, saan ito magtatapos? Ano yung letter natin? OMG. Ano yung O? Overcome the fear of failure. M? Manage what God has given you. G? Gear up always. Saan ito magtatapos? Magtatapos to. To succeed at school, we need Jesus. Ano ibig sabihin nyo? Kasi hindi natin kayang i-overcome yung fear of failure natin nang tayo lang. Hindi mo rin kayang i-manage yung binigay sa'yo ni Lord na skills nang ikaw lang. At hindi mo kayang i-practice or gawin ng maayos or i-hone or i-develop yung skills mo nang ikaw lang. Paano ako nakakasigurado na kailangan mo at kailangan ko at kailangan natin lahat si Jesus? Kasi siya na mismo nagsabi. Sabi niya, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Okay, sige, matapang ka. Kaya mo i-overcome yung fear of failure mo. Pero kasama mo si Lord. Okay, may self-awareness ako. Alam ko kung anong skills ko, alam ko kung anong talent ko, alam ko kung anong strength ko. Pero kasama mo ba si Lord? Okay, nagpa-practice ako din and develop ko yung skills ko. Pero kasama mo ba si Lord? Kasi kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka sumakses, if you are apart from Christ, you are nothing. Kaya ano kailangan natin? At the end of the day, maging successful tayo sa school, sa ministry, sa family, sa relationship, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, we need Jesus. Kaya sino nagsasabi sa atin, di ba, overcome of fear of failure? Sino nagsasabi sa atin, do not be afraid? Si Jesus. Sino nagbigay sa atin ng skills to manage kung ano yung binigay ni Lord sa atin? Si Jesus. Sino ang tumutulong sa atin magkaroon ng lakas ng loob to be consistent, to practice? Si Jesus. Kung si Jesus from beginning and the end, bakit hindi mo isama si Jesus within or during the process? So to succeed at school, we need Jesus. For apart from Him, we can do nothing. Okay? Ngayon, ano yung letter natin? OMG. O? Overcome the fear of failure. M? Manage what God has given you. G? Gear up always and always and always abide in Jesus. So that's our lesson for this afternoon. How to succeed at school. Overcome the fear of failure, manage what God has given you, and gear up always and always abide in Jesus. Yan ang unang klase natin para, yung topic, yan ang unang klase natin for our series, Hello School Again. So my prayer for this afternoon is we learn something from the parable of the talents. So papasok kayo bukas, meron tayong, may pasok kayo for this darating na week, and our prayer is for you to apply and makita ng mga professors nyo, OMG, ang galing ni Benj. OMG, ang galing ni Ruth. OMG, ang galing naman ni Rochelle. Kasi, you overcome your fear of failure, you manage kung ano binigay sa'yo ni Lord, and you gear up. Ayos ba? Okay, so that would be our lesson for this afternoon. How to succeed at school. Okay? So let's end our fellowship or our discussion or word this afternoon sa konting panalangin.